responsibilidad ng anak sa magulang. Para lang alam nyo din kasi maraming mga anak ang nag-message sa akin, hanggang saan ba yung responsibilidad ko sa mga magulang ko, ganyan. So, para alam nyo yung flip side nung story, okay? So, sinasabi ko dun sa mga anak na ang unang-una nilang responsibilidad ay sarili nila. Okay? So, i-prioritize nila yung sarili nila, give within your means. Sign of a successful parenting if yung anak kaya niyang mag-stand on his own or her own. Okay? So, yun. Dapat yung mga anak hindi pabigat sa magulang. In the same manner na sinabi ko kanina sa inyo na kayo dapat ay hindi pabigat sa mga anak. So dapat self-reliant sila, hindi sila umaasa ng basic need and long-term plans sa inyo. Being successful in their eyes is a plus, no? So dapat yung kasiyahan nila yung pinaprioritize nila, hindi yung para i-please kayo. Okay? And leave their retirement nest alone, ha? So sa inyo 'yan yung retirement ninyo. In the same manner na sinasabi ko din naman sa inyo kanina na huwag niyong gagawing retirement plan yung mga anak ninyo. Magbigay din dapat sila ng ambag sa pamilya. Kung kunwari 21 years old na yung anak mo, JR, ano, tapos nakatira pa rin sa inyo. O eto, tinuturo ko rin sa kanila na dapat magbigay sila ng renta, utilities, pagkain, no? Pag di pa sila bumubukod. Huwag maging free rider. Okay? Tapos, yung last nga, hindi mo responsibilidad ang mga magulang mo kung sila ay able-bodied pa. Kaya magsubi sila para sa pagtanda nila. No? Magsubi para sa pagtanda nila kung gusto mong tumulong. Gusto lang nilang tumulong. And share the burden with their siblings. And sabi ko, quote-unquote, bayaran yung pagpapaaral nila sa iyo. So, yung 800,000, yung 1 million pesos na ano, dapat balik nila yan sa iyo, JR.